Pagpapala po sa inyong lahat. Welcome sa atin pong online midweek service dito pa rin po sa Hope Center Church. Kamusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa tulong at biyaya po ng atin pong Panginoon. Tayo po ay patuloy na mag-aaral po ng salita ng Panginoon sa gabi pong ito. Pag-uusapan po natin ang patungkol po sa commitment. Ito po ang isa sa pinaka madalas na napag-uusapan kapag patungkol po sa atin pong pagsunod, paglilingkod at pananampalataya sa atin pong Panginoong Diyos o kahit ano pong mga bagay. Pero sa gabi pong ito, pag-uusapan po natin ay ang patungkol po sa ating commitment sa Panginoon. Meron ba tayong commitment? Marami po mga Kristiyano na sa una po ay maganda ang kanila pong umpisa na kanila pong pagsunod sa Panginoon, Pero nung kalaunan ay medyo nanlamig at sila po ay lumayo sa Panginoon. Mayroon naman, yung iba ay bumalik po doon sa kanila pong mga dating gawi, Dati nilang pamumuhay at hindi pa talaga nila na isurrender ang lahat sa Panginoon. May iba naman, patuloy na nagcha-church, pumupunta po sa church, pero yung puso ay malayo sa Panginoon, At marami po ang mga posible pa na mga dahilan, Pero ang isa po sa mga significant na dahilan po ay ang pagiging mahina sa commitment, Mahina yung kanila pong commitment sa pananampalataya at pagsunod po nila sa Panginoon. Sa madaling salita ay hindi po talaga committed. Basahin po natin ang Lucas chapter 9 verses 57 to 62. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Sasama po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y walang sariling tahanan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mong patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay." At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." So maliwanag po yung iba't iba pong klase po ng tao na gustong sumunod sa Panginoon, Titingnan po natin, isa-isahin po natin 'yan. Meron po tayong apat na klase ng commitment. 4 types of commitment. Una, mula doon sa binasa nating passage, una po ay commitment with a condition. Commitment with a condition. Yung commitment na mayroon pong kondisyon. Sabi doon ulit sa 57 to 58, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Sasama po ako sa inyo kahit saan." Sumagot sa Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan." Dito po, pinapahayag ni Jesus, na mahirap po ang pagsunod sa Kanya. Jesus implied that there is difficulty in following Him. Mahirap ang pagsunod kay Jesus. Yun yung sinasabi niya dito. Hindi po madali, Kahit sa iba pong mga talata, binanggit mismo ni Jesus na sino mang sumunod sa Kanya ay kailangan kalimutan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa Kanya. Mali ba si Jesus ng sagot doon po sa lalaki? Ang sagot po ay hindi. Hindi po nagkamali. Sinabi po ito ng Panginoong Jesus dahil nakita po niya, alam po niya yung puso ng tao na sumunod sa Kanya, na gustong sumunod sa Kanya. Gusto lamang nun sumunod kasi after siya sa blessing. Nakita ng Panginoon yung puso ng tao pong yon, na kaya niya sinabi na susunod siya sa Panginoon kasi mayroong pagpapala dahil po sa blessings.
dahil po may pagpapala, dahil po may benefits, no? Kaya sabi ni Jesus, walang blessing. Ako nga walang ako nga walang kahit nga yung unan wala akong mahigaan, no? Buti pa nga yung asong gubat at yung yung ibon may pugad. Ngunit siya daw ay walang tahanan. Pinapakita ni Jesus na sinasabi niya, talaga bang susunod ka sa akin? No? Talaga bang susunod ka sa akin kahit walang benepisyo? Talaga bang susunod ka sa akin kahit kailangan mong magbunot minsan ng sarili mong pera para doon panggastos mo sa ministry na kung saan tinawag ka ng Panginoon, no? Alam niyo po, marami po mga Christians, meron pong maling motibo bakit sila sumunod o bakit nila sinurrender ang kanilang buhay sa Panginoong Jesus. Yung iba po sa kanila, no, sumunod ay dahil po sa mga himalang nakita po nila. Mababasa po natin yan sa kwento po doon din ng Panginoong Jesus nung nirebuke niya yung mga taong sumunod sa kanya, no? Sa John chapter 6 verse 2, no? They followed him because of the miracles that they see sa kay Jesus, no? Ang iba naman, they expect po ng material po na blessings in return, no? Kaya maganda pala na sumunod kay Jesus kasi may pagpapala. Bibigyan ako ni Jesus ng sasakyan, dadami ang aking pera, no? Yung iba after po doon, no? Ganon din yun sa John chapter 6 verse 26. They after the material blessings. Maraming mga taong gano'n. Maraming mga Kristiyano o marami pong mga sumusunod kay Jesus. Kaya sila sumusunod kasi mayroong pagpapala. Mayroong material na pagpapala. Paano kung wala na? Paano kung hindi na tayo pinagpapala ng Panginoon? Yun no? Kaya ang tawag po dyan is commitment with condition. Lord, susunod ako sa iyo basta may merienda. Lord, magse-cell group ako basta may pamasahe. Lord, magmi-ministry ako basta may may allowance. Paano pag wala? Ito pong klase ng commitment, very weak po ito. Bakit? Kasi kung wala na yung mga himala, kung wala na yung pagpapala, no? Yung tao pong susunod sa Panginoon ay, yung ganitong klaseng tao ay hindi na susunod sa Panginoon. Even Jesus time, no? Nung panahon ni Jesus, itong mga rason na ito, na kung saan marami pong kanya pong mga disipulo ang lumayo sa kanya. Di ba? Mababasa natin yan sa John chapter 6 verse 66. Nung sinabi na ni Jesus sa kanila, nirebuke na sila, kinorek na sila ni Jesus, pinakita na o inihayag na ni Jesus yung tunay na motibo ng kanilang puso. Unti-unti silang nagsilayuan kay Jesus, tumalikod kay Jesus, no? And only those who really know Christ will remain in Him up to the end. Kung talagang totoo lang na nakakilala sa Panginoong Jesus at may tamang motibo sa kanilang pagsunod kay Jesus ang nananatili hanggang wakas. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Ang mananatiling tapat hanggang wakas na siya lang maliligtas. So that's the first one na type po ng commitment. Commitment with a condition. Susunod ako sa iyo, Lord, kasi may himala. Susunod ako sa iyo, Lord, kasi may allowance, may pagkain, may blessings. Bibigyan mo ako ng trabaho, Lord. Susunod ako sa iyo. No? Pangalawa, commitment after ambitions. No, commitment after ambitions. Commitment pagkatapos po ng ambition. Sabi doon sa 59 to 60, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ng tao, ngunit Panginoon, hayaan lang po ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi doon sa kanya, hayaan mong mga patay ang magpapalibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. So it is possible na ito pong tao pong ito, yung tatay po ng taong ito ay hindi pa talaga patay, no? Pero siguro maaring siya po ay naghihingalo at itong tao pong ito ay
gusto niya po na maranasan yon o gusto niya na maranasan yung burol, no, ng kanya pong tatay bago sumunod kay Jesus. But Jesus told him that today is the day that he must start serving God and not tomorrow. Yun yung sinasabi na Jesus. Ngayon ka dapat maglingkod, hindi bukas. Yun yung ibig sabihin doon ng Panginoong Jesus. So there are people who cannot commit to God and His ministry because they are too busy doing things for themselves. Marami pong mga tao ang hindi makakapag-commit, hindi makapaglingkod, hindi makapagpatuloy sa kanilang pagsunod sa Panginoon dahil po marami silang mga personal na commitment sa kanilang buhay. They are too busy of doing things for themselves. And their usual response is, later, after I finish my work. Lord, mamaya na kapag tapos na yung ang aking trabaho. Lord, saka na kapag hindi na ako busy. No, they constantly ignore what God wants them to do. Lagi nilang ini-ignore, binabaliwala ang tawag ng Panginoon, no? Lord, saka na ako maglilingkod, no, kapag hindi na po ako busy. Kapag wala na po akong ginagawa, Panginoon. For them, God's will is not as important as their personal ambitions. Para sa kanila, yung kalooban ng Panginoon ay hindi po kasing halaga ng kanila pong sariling mga pangarap sa buhay. They promise to commit to God only when they have already achieved their personal plans in life. Saka lang ako, Lord, maglilingkod sa iyo kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Saka lang ako, Lord, maglilingkod sa iyo kapag marami na akong naipong pera. Diba? So, mga ganun. Ganun yung mga klase po ng tao. Ang meron pong tinatawag na commitment after ambitions. So, yun yung pangalawang type o second type of commitment. First type is commitment with condition. Pangalawa, commitment after ambitions. And pangatlo, partial commitment. Yan. Makita po natin doon sa verse 61. Sabi doon, no, may isa namang may nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. At ganito naman ang tugon ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So there are Christians, no, who have already started sowing of the kingdom, for the kingdom, but they keep looking back at the things of this world. Marami pong mga Kristiyano, nag-umpisa na maglingkod sa Panginoon, nag-umpisa ng magpahayag ng salita ng Diyos, nagsishare na, nagsisell group na, no? Pero bumalik doon sa dati nilang pamumuhay. Nung nakita nila, mukhang mas maganda pa rin yung buhay sa mundo. Di ba? There are still bandages in their lives, making their testimony ineffective. May mga bandages pa rin sa kanilang buhay. No? May mga nag-hold back pa rin. May mga pumipigil pa rin sa kanila. Hindi talaga totally sinurrender ang kanilang buhay. Kaya nga, partiality lang o partial lang ang kanilang commitment. These are the black sheep in God's family. Christians who are still enslaved by demons and the world. Sila po yung mga tao po na matatawag nating black sheep, no, sa loob po ng simbahan. Bumabalik pa rin sa dating pong pamumuhay. Okay? Sa isang pamumuhay na makasalanan. So they are what we call carnal or worldly Christians. Sila po yung mga carnal or worldly Christians na tinatawag. They are not willing to give up everything for the Lord. So di sila willing talaga na isuko kung ano man ang dapat nilang isuko para sa Panginoon. So yun yung pangatlo, partial commitment. Ang pang-apat, lastly, ito yung hinahanap sa atin ng Panginoon, the godly commitment. Okay? Godly commitment. Ito yung ninanais ng Diyos sa bawat mga anak niya. No? Yung makadiyos na commitment. Tatlong karakteristik po, no, o katangian ng isang godly commitment. First is commitment without condition. Yung commitment na wala pong anumang kondisyon. Sabi po sa Habakkuk chapter 3 verses 17 to 18, bagamat di namumunga ang puno ng igos,
at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anhin sa mga bukirin, kahit na mamamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa akin. Wow! Grabe pong commitment niya ni Habakuk. No? Kahit daw po walang makain, sa madaling salita, kahit walang mapudos na mga milk, ibig sabihin tumutukoy ito sa pagkain. No? Yung puno ng, kahit na daw mamunga ang puno ng igos. No? Alam niyo dito sa amin, marami pong mga bunga ng igos. Dito lang ako nakatikim ng sarap pala no? Ng bunga ng igos. Kahit hindi daw po namumunga ang mga ubas, kahit maantala ang pumumunga ng olibo. Ito po yung mga kanila pong usual na pinagkukunan ng kanila pong mga pagkain. So kahit wala daw yun, no? Siya pa rin daw ay magagalak at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na nagligtas sa kanya. So either God will bless us or not, either He will answer our prayers or not, either He will prosper us or not, dapat we will still follow and serve Him. Tayo ay patuloy pa rin sumunod at maglingkod sa Kanya. Pagpapalain man tayo niya o hindi. May blessing man o wala. Na? Sasagot man ang Panginoon sa panalangin natin o hindi. We will still worship and serve the Lord. Yun po yung klase din ng commitment ang mayroon po si Job. No, makikita natin yan sa Job chapter 1 verses 13 to 21, di ba? Grabe. Sinabihan sa kanyang asawa, sumpain mo na yun, Diyos mo. Sabi ni Job, hindi. Patuloy pa rin siya nanampalataya. Yun yung klaseng commitment na mayroon na dapat mayroon tayo. Commitment without condition. Wala man yan, basta ako susunod pa rin sa Panginoon. Mayroon man o wala, susunod pa rin ako sa Panginoon. Pero alam nyo, kapag ang Diyos ang sinunod natin at ang Diyos ang pinaprioritize natin, alam nyo po, based on my experience, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Yung pagpapala lagi ng Panginoon nandun sa pagsunod eh. No, kaya hindi po talaga malayo na pagpapalain ka ng Panginoon kapag sumunod ka. Pero hindi po yan dapat ang atin pong motibo. Kaya ka susunod sa Panginoon. You will still follow Him, you will still serve Him, and you will still believe in Him or trust Him kahit po wala yung mga blessings na yan. Kahit hindi na minsan sumasagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. Letter B, no? Nakarakter po ng isang godly commitment to God's will. Okay? Commitment sa kalooban po ng Panginoon. Marcos 8:35, ang sino mang nananais na magligtas ng kanyang buhay ay mawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay makakamit nito. Grabe, no? Grabing commitment yon. At yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. We are called to abandon our worldly desires and commit our lives to Him and to His purpose. So tinawag tayo ng Diyos para po talikuran na yung ating po makamundong mga nasa, makamundong mga pangarap, at i-commit natin ang ating pong mga buhay sa Kanya at sa Kanya pong layunin para sa atin. Kasi siya ang nakakaalam ng lahat patungkol sa ating pong mga buhay. Kung isuko natin sa Kanya ang lahat, wala tayong pagsisisihan sa huli. When we hear His call, we must immediately obey and follow Him. No? Dapat kapag narinig na natin at sinabi na ng Panginoon sa atin na sumunod tayo sa kanila, immediately dapat ang ating pagsunod. Huwag nang ipagpabukas. Huwag na susunod na lang na taon, Lord. No? Hindi ganon. So yun yung isang characteristic, pangalawang characteristic ng isang godly commitment. Commitment to God's will. Okay? Magko-commit ka doon sa kalooban ng Panginoon. Ano bang kalooban ng Diyos? Ano bang pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Ang letter C na characteristic po ng isang godly commitment. Commitment without turning back. Commitment na hindi na po bumabalik sa dati. Hindi po tumatalikod. Before Elisha became Elijah's servant, he removed everything that hinders him in allowing his mentor by killing his 12 cows
and by burning His flowing truths. Grabe, no? Mababasa natin yan sa unang hari, chapter 19, verses 19 to 21. No? Before po nagsumunod si Eliseo sa kay Elisha, siya po ay talagang give up niya lahat. At tulad po niya, tayo din po, no, dapat ay atin na pong wasakin ang mga bagay na pumipigil sa atin para makasunod kay Jesus. Sunugin ang mga bagay na alam natin na yun pa rin ang nakatali o tumatali sa atin para hindi tayo makaalis at hindi tayo makasunod sa Panginoon. Dapat meron lamang tayong isang ambisyon sa buhay. Yan ay ang pagsunod sa Diyos. Kahit saan niya tayo dadalhin at ano man ang ipapagawa niya sa akin, kahit mahirap pa ang ating sitwasyon. Yon ang totoong commitment. At yon ang ninanais ng Diyos sa bawat mga anak niya. So, iba't ibang klase po ng commitment. Una, commitment with a condition. Susunod lang sa Panginoon kapag may himala, kapag may pagpapala. Pangalawa, commitment after ambitions. Susunod lang sa Panginoon pagkatapos na, Lord, pag sinagot mo na yung aking panalangin. Lord, kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Lord, saka na kapag hindi ako busy. At yung pangatlo, partial commitment. No? Partial commitment. Yung lumilingon pa rin sa dati. Hindi diretso yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Ang pang-apat, at ito ang gusto ng Panginoon sa atin, godly commitment. We need to have a godly commitment. At tatlong karakteristik po ng isang godly commitment. Una, commitment without condition. Susunod ka sa Panginoon, may blessing man o wala. Susunod ka sa Panginoon, maglilingkod ka sa Diyos kahit hindi niya sinasagot yung mga prayers mo ayon sa gusto mo. And letter B, commitment to God's will. And letter C, commitment without turning back. So yun lamang po, nawa ay natuto po kayo sa atin pong pinag-aralan, no? Patungkol po sa commitment. So, aling commitment ang meron po tayo? Nawa ay naisin po natin yung pang-apat, yung godly commitment. Na sana, kahit anong mangyari, no, tuloy-tuloy tayong sumunod sa ating Panginoon. May blessing man o wala, maganda man ang ating sitwasyon o hindi, sumasagot man ang Panginoon sa panalangin natin o hindi, we will still follow the Lord. No? Yun ang totoong commitment na hinahanap ng Diyos sa ating lahat. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na napakinggan namin muli ang iyong mga salita, lalo na ang iyong pagtuturo sa amin patungkol po sa commitment. Dalangin ko sa gabi pong ito na mas lalong lumalim ang aming pong pag-commit o aming commitment sa iyo. Yung aming pananampalataya, aming paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Mas lalong lumalim, mas lalong aalab, Panginoon, sa aming mga puso. Mas lalo ka namin paglingkuran, Panginoon. Hindi kami titingin, Panginoon, sa aming sitwasyon, kundi sa iyo lamang, dakilang Diyos. Tulungan mo ang bawat isa kung nahihirapan kami sa aming mga commitment sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming i-prioritize ka lagi. Tulungan mo mga anak mo, dakilang Diyos, na ikaw laging unahin, una't higit sa lahat, Panginoon. Na isuko namin ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Lord, we surrender everything to you. Sumunod na din kami sa iyo. Susunod na rin kami, Panginoon, ng 100%. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos. Pagpalain mo yung mga anak mo na nagpapagal, yung mga committed, Panginoon, sa iyong gawain at sa kanilang pong pananampalataya sa iyo. Patuloy mong i-bless at proteksyonan at ibuhos ang pagpapala sa kanilang lahat. Thank you so much, God. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung muna kayong umalis, mayroon lang tayong announcement. Tayo na po ay mananalangin. Panginoon, napakinggan ka na namin, nagsalita ka na sa amin, dakilang Diyos. Ayan mo na ang salita mong ito ay patuloy na tumimo sa aming mga puso. Silyuhan mo ito, Panginoon, na hindi man ako ng kaaway at amin itong alalahanin sa lahat ng araw na amin po mga buhay. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mong taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at ang patuloy na pag-aaliw ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Muli po, isang mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Mabuhay po kayo. Have a good night sa bawat isa po sa atin.